do you want former President Duterte to be prosecuted under RA 9851? Well, batas po yan eh. And yun yung sinasabi natin na the law must be applied to all or none at all. So if we can do that to a small level of our Filipino citizen, why not on the highest? I mean, prudence dictates that we need to do our job. It might be painful to others, but of course, if something is committed against the existing law of the land, then we have to face the consequences. And kung ako tatanungin mo, former president natin siya, may mga nagawa naman po siya sa ating bansa. But yun na nga, meron din mga nagawang hindi tama. But yung mga hindi tama, isusulit po natin yan. At lahat naman po ng ginagawa natin sa mundong ito, pagbabayaran po natin yung mga mali. Di ba? So I think it's just proper that the existing law, yung law ng RA 9851 must be followed, and hayaan natin the will of the justice must prevail. Ako, sana hindi na eh. Kasi, number one, matanda na siya. Number two, he's not always feeling well. Sana hindi na. Pero, he admitted under oath sa Senate hearing, no? Sabi nga niya, I'd like to quote, sabi niya, that he alone takes full legal responsibility. Ayun lang, yung Republic Act 9851, pwede nang gamitin yung laban sa kanya eh. So, kahit na ayaw ko na siyang ma-charge pa, kasi, siyempre, former president natin siya, tulad ng sinabi ni Kong Fernandez. Marami rin siyang nagawa sa ating bayan, hindi lamang yung war on drugs. I hope na hindi na po siya litisin. I hope na wala nang mag-prosecute sa kanya. Pero wala rin kayong magagawa kung talagang meron siyang accountability, and he will be prosecuted according to law. Yun po eh. Follow up lang po. Apart from him po, sino pa po yung dapat ma-prosecute under RA 9851? Kasi kung titignan mo yung Section 10 ng Republic Act 9851, yung mga commanders, principals, that's the reason why we're giving a chance sa lahat ng mga na-involved, na we all know that there was a deception, confusion, and probably hindi talaga naintindihan yung memo. So this is your chance to be a part of this investigation. Ang problem kapag hindi po talaga, then the arm of the law, especially ang DOJ, kapag nag-file na po yan, hahabulin na po lahat yan. At kapag may mga nagsalita na dyan, at yun na nga nangyayari ngayon, may nagsasalita na, lumalawak po lumalawak yung mga dapat pong investigahan. But of course, kami po, ang gagawin po namin, because I think we have to wrap up also the investigation in the soonest possible time, because it's election time. I think DOJ will have a much deeper, magkakaroon pa lalo yan, kasi hawak na namin yung malalim na investigasyon, din lalo pa nilang lalaliman yan. So dun napapasok yung mga iba na baka mapasama. So I think we have to remind all those had been involved in this to come out, because after all, ano yan yung kakatulad nga sabi ko, naging pare-pareho tayo naging biktima dyan So do your share, please. I remember, di ba nagsipil tayo ng mga dokumento sa Office ng Solicitor General, di ba? Because yun damang dapat namin gawin So perhaps kung pag sinabi ng DOJ, isapin namin ng mga dokumento, we will do that. Sila na ang bahala kung ano gusto nilang gawin doon, Perhaps kung yung question mo na baka mayroon pang ibang i-prosecute, well, baka sabihin natin si Senator Bato, for example, o si Director General Sinas, o yung iba dyan. Pero palagay ko, ang ituturo nila,
yung higher up eh. Yung nag-utos sa kanila eh. So, ang magiging ano yan, papaksak din yan sa lap ng ating dating Pangulo. See that? Thank you. Kenneth Basilio from Business World. Hello, magandang hapon po. So yung question ko lang about sa naging statement ng CHR kahapon na nagkaroon sila ng legal impediments pagdating sa pag-acquire ng mga files pertaining to or concerning sa mga EGKs. Are we looking at possibly crafting a law that would say strengthen ba yung capacity ng CHR to acquire such files? Sorry, ayun ba? I already filed a bill giving the CHR prosecutorial powers. Talagang the CSR can only investigate but they cannot prosecute. Kaya sabi ko nga, bigyan natin ng ngipin ang CHR na gawin nila ang kanilang magagawa even to prosecute those that they think are actually guilty. Yun yung bill na aking final. I think it was filed about a year ago pa eh. Okay, and follow up lang sana ulit. Let's circle back dun sa ICC. Yung admission nga ni former President Duterte, doesn't this already make the case for the Marcos administration to coordinate nga with the tribunal? And you, Congressman Fernandez mentioned nga na closed, ayaw talaga niya sa idea na yon. Ayun. So, may mga conditions ba tayo na nakikita na magpapabago sa isip ng ating mga congressman? Ayun po. Nakita ko kasi dito, Section 15 ng Republic Act 9851, applicability of international law. Applicability of international law in the application and interpretation of this act. Philippine courts shall be guided by the following sources. So, in other words, lahat ng mga international laws natin will be also applied dito sa mga kaso na if ever na ifa-file ng DOJ sa ating former president and others, no? But we are not discounting as well na yung ICC, di ba? They take cognizance on those crimes that were committed at sinasabi nila na they need not to cooperate with the national government. So baka by collating all the documents na nakukuha nila sa amin through sa YouTube or whatever, so baka yun yung gagamitin nila ng ICC. So we really don't know, but kung ako tatanungin mo, much better talaga we have the same position na dito na lamang po sa korte natin. Thank you. For today's last question, may call on Red Mendoza from Manila Times. Hi, Kong. Ako yung last. Kong Dan, first of all, may isang DDS supporter si Crisette, sinabi niya, or she's pushing her followers na wag kayo iboto sa Laguna. Kasi daw po, and well, I hope hindi kayo ma-offend dito sa sinabi niya kasi sinabi niya mukha daw kayong Pokemon na congressman, na Jologs. Your comment lang po. Ano ba ibig sabihin ng Pokemon? Hindi ko masyado naintindihan yun. Yung Pokemon na Monster. Monster. Well, sabi naman ng nanay ko, pogi daw ako. So, well, kanya-kanyang interpretation yun. Pero kung makaka-apekto po ba sa candidacy niyo sa governor itong kung sa tingin niyo po? Well, ako I'm doing my share in delivering yung mga what I can do to the people of Laguna. And as a matter of fact, ngayong bagyo, lumuwas lang ako dahil dito po sa Presscon and I'm going back again doon para mag-deliver. Alam niyo po yung Laguna po ngayon, inikot ko po ang buong Laguna mula San Pedro hanggang doon po sa Mabitak, dulo ng lalawigan na Laguna. Kalapit po kami ng Lakeshore. And majority of our people na nakatira sa Lakeshore, nakalubog pa rin po sila. So they need assistance kasi hindi sila pumupunta sa evacuation center.
Dala po tayo ng dala ng mga biyaya at mga ayuda doon sa evacuation center. Pero yung mga nakadubog na hindi pumupunta, hindi nadadalan. Kaya mamaya po, pupunta po kami, lagi ko namang ginagawa yon mula noon pa, mayor pa ako, congressman ako. Kapag lumulubog po kami nung Ondoy, talagang doon po ako nagdadala ng mga pagkain para po mabigyan yung mga kababayan na nakatira at hindi nakakapunta sa evacuation center. Now, ang tanong kung makaka-apekto ba sa akin itong ginagawa namin. Let the people decide. Alam niyo po, yan eh. Yung lahat ng pagtakbo is a destiny eh. Kung mananalo tayo because of what we have done right here, and the people will tell us that hindi ka namin boboto because of what you have done to the former president. And then other people will tell that I will vote you because of what you have done to the people of the province of Laguna. Then let it be. Let the people decide. At yung mga si Pokemon, anong pangalan niya? Si Crisette Chu. Sige, kung taga Laguna siya, pumunta siya doon sa amin, makipag-usap siya sa akin para makita ko rin kung anong kagandahan niya. I mean, alam mo ito sinasabi ko, ang mga bashers, we accept that because we are living in a democratic society. Okay po yan eh. As a matter of fact, tinutulungan pa nga nila tayo eh. Dahil yung engagement natin, tumataas daw yung ating mga viewers, yung mga bashing. So, mas marami kong bashing kaya sa pero ako sa akin, sinasabi ko, let them be. Kasi nga, yun eh, damdamin nila yun eh. We respect that eh. And who knows, maybe someday, makita naman nila na maganda yung ginagawa ko. Baka mamaya iba naman ang sabihin nila. Parang politika yan. Minsan kalaban mo siya, then suddenly magiging kakampi mo siya. Yung mayor, minsan nag-aaway kayo, tapos magiging bati kayo. Yung governor, yung congressman, yung consul, ganun yun eh. And then yun yung process. And I hope that that lady who have delivered that statement, basta lagi tayong peace. I love you. In relation to what he said din naman, merong nag-comment na bakit sa EJK ang pinag-aaksa nyo ng panahon samantalang ang dami na salanta ng bagyo. Di ba? Ito ang gusto ko lang sabihin sa nag-comment na yan. No? Kahapon, I think it was the other day, ang aming church ay nabigyan na ng 1 million eh. Saan? Sa Albay. Saka sa Camarines Sur. Yan ba distrito ko yan? Hindi. Ano pang ginawa ko? Tinext ko si Secretary Gatchalian. Sinabi ko sa kanya, pwede ba magpadala ka ng food packs sa Albay and Kamsur? Sumugot siya. Sabi niya, give me the contact person. Pinadala ko yung contact person. Nagpadala siya kaagad. Oo. Kahapon, nagpadala siya ng 660 food packs sa Kamsur. So, kahit na busy kami sa Quadcom, ginagawa namin responsibilidad para makatulong sa ating mga kababayan. Ako, hindi ako congressman ng Bicol eh. Pero tumutulong pa rin ako eh. Yun lang ang nais kong sabihin, tumutulong pa rin ho kami. Huwag kayong mabahala sa amin. Yan. Pero alam mo, yung Pokemon, tanyag yun ha. Akala mo. Pero alam mo, kaya nga hindi kami naghihiring eh. Because we gave chance dito sa pagtulong sa ating mga kababayan. Kasi nga, medyo pag maghihiring kami, mape-preoccupy po kami. Kaya we decided na November na po kami maghiring. Last question na lang po on my end. Kasi nag-ask po ako ng reaction from Secretary Panelo tungkol sa sinabi ni Kong Benny tungkol dun sa, since under oath nga si PRRD na hindi na raw mababawi yung death squads. Ito ang reply niya sa akin. He does not know what he is talking about. If he is a lawyer, it makes it worse. Your reaction po, Kong Benny. And last na lang po, kasi kahapon po, sinabi rin po ni Senator Padilla na, oo nga, we're investigating the EJK. Paano naman daw yung mga biktima ng mga addict, mga ni-rape, mga biktima daw ng mga pusher, na he's saying na kung if we're putting this investigation into EJKs, dapat investigating na natin yung reason why it happened, yung mga criminal daw na mga durugista. Kasi yun ang lumalabas sa social media ngayon among the Duterte supporters na parang ang dating is pinoprotektahan daw
yung mga durugista? Your reaction? Okay, ako, sagutin ko yun, no? Yung mga victims talagang dapat na investigahan po yun, di ba? And we have the system to investigate that. And you have to consider that hindi naman po kami, I mean yung amin pong Quadcom, we can accommodate not so much. Hindi naman po pwedeng lahat yan imbestigahan natin. Even when we were discussing about the bypass operation, hindi naman po namin maimbestigahan ang buong Pilipinas. And that is the reason why may mga courts tayo that will cater all these problems. And yung mga rape, yung mga biktima ng mga addicts, okay po yan. At as a matter of fact, talagang kapag may mga ganyang sensationalized na mga issue, tinatakal po natin. Why? Why? Para to prevent yung maulit-uli yung mga ganyang klase ng krimen. But kung iimbestigahan mo lahat yan, saan naman tayo pupulutin? Hindi naman po natin kakayanin yan. So I think that's the answer that I wanted to relay to our compatriot doon sa higher chamber. Ang gusto ko lang sabihin kay Atty. Salpanelo, I'm not a lawyer but I know what I'm talking about. Ngayon, hindi ko alam kung anong ibig sabihin niya doon, no? Sa I do not know what I'm talking about. Oo. Palagay ko, tumanda na rin ako ngayon na I know what I'm talking about. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Nora Jones, hindi natutulog ang Diyos at alam niya ang mga sinungaling na mga tao. Bigno sa Tuwadcam. Pahayag naman ni John Stanley, buong bansa at halos lahat ng taong bayan ay alam na at kilala na kayong mga bayaran at walang paninindigan. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Rose Bautista, ipakulong na ang mga kailangan ipakulong. Mapapulisman or senator or president. Kung may kasalanan sa batas dapat lang managot. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.